Hallelujah! Mapagpalang araw ng banal na kapahingahan sa ating lahat, mga kapatid. At nawa po'y ang bawat isa ay nasa mapayapa, mabuti ang kalagayan. Kahit na iba-iba ang sitwasyon na ating kinakaharap sa buhay na ito, ngunit tatandaan natin na kapag tayo ay masunurin sa ating Ama na may likha, hindi niya tayo pababayaan. At kung tayo ay magiging obedient sa kanyang mga rules and regulations, lahat ng kanyang pangako sa kanyang tinatawag na lipi o sa declaration na tinatawag na my people, ibibigay niya sa bawat isa na masunurin sa kanya. Okay? So meron tayong babalikang paksa ng kasulatan na magbibigay sa atin ng pag-aalala paano ba ang bayan ng Israel ganito sa araw o sa kapanahonan natin ngayon. Though Israel is the chosen people of our Elohim, the scriptures clearly declared that the chosen people of our Elohim, our Alahayam, is the descendant of Jacob. Okay. So, hindi may pagkakaila, mga kapatid. The Hebrew people is the chosen people of the Almighty, but because of their stubbornness, because of their stiff-necked attitude na pinapakita, nagkaroon tuloy ng tsansa ang tinatawag nilang Gentiles o mga Hentil sa mata ng ating Alahayam. Okay. So, babalikan natin ang panahon kung saan si King Solomon ay binibuild na niya ang Temple of the Almighty. So, babasahin natin ang chapter 9 ng 1st King. Okay? So, itong nakasulat, English version, at ang gamit natin ngayon ay English Standard Version. Ito ang nasusulat. 1 King chapter 9 verse 1 hanggang 9. As soon as Solomon had finished building the house of Yahweh and the king's house and all that Solomon desired to build, Yahweh appeared to Solomon a second time, as he had appeared to him at Gibeon. And Jehovah said to him, I heard your prayer and your plea, which you have made before me. I have consecrated this house that you have built by putting my name there forever. My eyes and my heart will be there for all time. And as for you, if you will walk before me as David your father walked, the integrity of heart and uprightness, doing according to all that I have commanded you, and keeping my statutes and my rules, then I will establish your royal throne over Israel forever, as I promised David your father.
saying, "You shall not lack a man on the throne of Israel. But if you turn aside from following me, you and your children, and do not keep my commandments and my statutes that I have set before you, but go and serve other idols and worship them, then I will cut off Israel from the land that I have given them, and the house that I have consecrated for my name I will cast out of my sight, and Israel will become a proverb and a byword among all peoples. And this house will become a heap of ruins. Everyone passing by it will be astonished and will hiss, and they will say, why has Yahweh done thus to this land and to this house? Then they will say, because they abandoned Yahweh their Elohim, who brought their fathers out of the land of Egypt, and laid hold other idols and worship them and serve them. Therefore Yahweh has brought all this disaster on them. Okay, so sa binasa natin mga kapatid, makikita natin na ang ating ama ay merong sinabi kay Solomon, mga instructions, rules and regulations na dapat sundin ni Solomon upang mapanatili niya ang kanyang trono na may basbas sa ating ama. Ngunit sabi ng ama, kung ito ay iyong lalabagin at tataliwas ka dito, lahat ng kanyang sinabi o ang sinabi ng ama dito sa kanya ng mga pangako ay hindi na matutuloy, at ang itinayo niyang building, temple, ay gigibain, hahayaang magiba. So klarong-klaro dito mga kapatid ang sinabi ng ating ama. Although si Solomon lang ang pinagsabihan dito sa panahong ito, sa specifically sa talatang ito mga kapatid, ngunit the covenant of the Father has already given before Solomon, from Noah to Shem. Babalik tayo from Adam to Seth, Seth to Noah, Noah to Abraham, Abraham to Moses, Moses to David, David to Solomon, and so forth. Okay. Maraming mga pagkakataon na binigyan ang tao ni Aba ng pagkakataon ng renew his covenant to his people. So in this time, si Solomon ang kanyang pinangakuan nito. Although sa panahon ni Abraham, yung obedience in Genesis chapter 2 verse 18, may pinangako na ang ating ama dito kay Abraham. Okay, babasahin muna natin mga kapatid, mga kaibigan.
in chapter 22 verse 18, merong pangako dito na may sinabi ang ating Ama dito. Verse 18, sabi niya, okay, uumpisahan natin sa verse 15. And the angel of Yahweh called Abraham a second time from heaven and said, By myself I have sworn, declared Yahweh, because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heavens and as the sand that is on the seashore. And your offspring shall possess the gates of his enemies, and in your offspring shall all the nation of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. So, di ba? Yun nga. Kaya nga tinagurian na si Abraham ang tinatawag na father of faith, dahil nananampalataya, naniniwala si Abraham sa iisang Elohim na nagbibigay sa kanya ng instruction, although hindi pa niya nakikita ito. Ngunit nung narinig niya ang ating alahayam na nagsasalita, nakikipag-usap sa kanya, in so many ways he believed and obeyed what was Yahweh, or what was the Almighty said to him. So sa panahon niya ni Abraham, sa panahon naman ni Moses, sa Exodus chapter 15, although napakaraming mga talata sa Torah na makikita natin kung paano ang ating alahayam, ang ating Elohim na nagbibigay ng instruction sa kanyang mga lipi, sa kanyang mga tao. Hallelujah. In Exodus chapter 26, meron ditong specific na sinasabi ang ating Elohim. Sabi dito, saying, If you will diligently listen to the voice of Yahweh your Elohim, and do that what is right in his eyes, and give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the disease on you that I put on the Egyptians, for I am Yahweh your healer. Pangako ito ng Ama that He is a Yahweh Yahweh. Siya ang Elohim, siya ang alahayam na manggagamot. So, sabi niya sa kanyang lipi, sa bayan ni Israel, sa lipi ni Israel, sabi niya, kung kayo ay diligently na sumunod sa aking mga tuntunin, sa aking mga utos, sa aking mga rules, ni isang sakit na pinadapo ko sa Ehipto ay hindi mangyayari sa inyo. So, tingnan nyo mga kapatid, for how many times that our alahayam, our Elohim made His promises, made His covenant to His people, to the specific leaders, sa ating mga ancestors. Paulit-ulit ha, at paulit-ulit din itong nilabag ang pinakaayaw talaga, number one, pinakaayaw ng ating Elohim, because sinabi niya sa kanyang sarili in Exodus that I am a jealous Il, I am a jealous-al. Siyang Elohim na nagsisilos talaga kung meron tayong ibang sasambahin. Bakit nga ba hindi magsisilos ang ating Creator?
Siya lang naman ang gumawa sa atin, tapos sasamba tayo, yuyuko tayo, doon tayo susunod sa kanya ring gawa na katulad din natin ginawa lang ng ating Ama, ng ating Creator. Simulat sa pool, mga kapatid, ang kailangan lang ng ating alahayam sa ating naiintindihan mula nang tayo nagbabasa ng kasulatan. Samot-saring mga interpretasyon, samot-saring nababasa nating mga argumento and whatsoever sa iba't ibang mga individual patungkol sa ating mailikha. Ngunit ang naiintindihan natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, mulat sa pool, ang kailangan lang ng ating Creator sa kanyang gawa, tayo, especially mga tao, ay ang tinatawag sa English na obedience. Yung pagsunod sa kanyang mga tuntunin, sa kanyang mga instruction, upang tayo ay hindi mapahamak, upang tayo ay hindi magdudulot ng sama ng loob sa kanya. Iro mo, tingnan nyo mga kapatid, mga kaibigan, we put this in a simple way, practical way, sa atin na lang mismo ng mga tao, ha. This is an example. Tayo nga, na ama, bilang amang physical, nagagalit tayo at makakadama tayo ng sama ng loob kapag ang ating mga anak ay lalabag sa ating mga tuntunin, lalabag sa ating mga rules and regulation bilang ama na makalupa. Kung ayaw sundin ng ating mga anak ang ating mga tuntunin, di ba nakakasama ng loob? Kung hindi nila gaganapin ang ating mga sinasabi sa kanila, di ba nakakalungkot? Nakakasama ng loob. At kung meron silang mamahalin at susunding iba na tao kaysa sa atin, di ba nakakasama ng loob? At masasabi natin sa ating sarili, ako na iyong magulang, ako na iyong ama na nagpapalaki sa iyo, nagbibigay sa iyo ng anumang mga pangangailangan mo, hindi sumusunod sa aking mga tuntunin, bagkus sinusunod mo ang ibang tao at pinipraise mo ang ibang tao. Diba? Because we are the reflection of our Creator. Kung ano man ang kanyang mga plano sa tao, kung ano man ang kanyang plano dito sa mundo, kung bakit siya gumawa ng mundo at nilagyan niya ng mga tao at lahat ng mga nandito, na ang unang ginawa niya sa Genesis chapter 1, sinabi niya, go to the world and multiply. Have a dominion to domain the earth and to multiply. The field na-filled ang kupol na yan, ang salinlahi na yun. Kaya gumawa ang ating alahayam ng iba't Adan, ng Adan at Eva, to redeem the mankind, to redeem his image and after his likeness. Ngunit ganun pa rin. But the love of the Father, the love of the Almighty never, cannot
compare. Walang katulad ang kanyang pag-ibig na ipinakita sa taong gawa niya. Tingnan nyo, how many centuries passed. Patuloy na ibinibigay ng ating Creator. Patuloy na ang Almighty One nagbibigay ng mga kaparaanan upang maibalik niya ang tao sa original niyang plano, to live in this earth happily and ever after, to live in this earth in eternity, hanggang sa umabot sa pinakasukdulan na ang ibinigay ng niyang ransom sa tao ay ang kanyang piniling anak, upang maibalik ang tao sa kanyang kanlungan. To this passage, brethren and friends, na ating binasa dito sa 1 Kings, malinaw na nag-instruct ang ating alahayam ng ating Elohim kay Solomon. Pinapaalala niya ang kanyang covenant from his father David. Sinabi niya na kung susundin mo ang aking mga utos, ang aking mga instruction, at susunod ka sa akin katulad ng pagsunod ng iyong ama sa akin, your throne will be continued. And this building that you build for me ay aking titigan palagi. Titingnan ko palagi, at ang aking pangalan ay ilalagay ko dyan magpakailanman kung ikaw ay susunod at hindi ka. Tingnan nyo mga kapatid, mga kaibigan. In verse 6, pinipin talaga ng ating Ama ang kanyang utos kay Solomon. Okay? Sabi niya, but if you turn aside from following me, you and your children, and do not keep my commandments and my statutes that I have set before you, but go and serve other idols and worship them, then I will cut off Israel from the land that I have given them, and the house that I have consecrated for my name I will cast out of my sight, and Israel will become a proverb and a byword among all peoples. Kaya ano nangyari sa Israel? Ano ang nangyari sa temple? For how many times that the Israelites rebuild? Second times. 2 times. Ba? May second temple na nirebel dahil our Elohim allowing the enemy to ruin, to destroy the first temple that Solomon built. Bakit? Ano ang dahilan? Malinaw sa instruction ng ating Elohim. If, sabi niya, if you turn aside from following me, anong nangyari? Kasi si Solomon nakurap si Solomon sa kanyang mga asawa at mga concubines. Ilan bang asawa ni Solomon? 1,000 lang naman lahat. Sino-sino ang mga babae niya? So halos kaharian nagbibigay
ng kanyang mapapangasawa. At sino ang mga taong yun? So hindi na mga Israelita, hindi na mga Hebro ang napapangasawa niya. Halo-halo na. At ang pinaka-worst, dahil nakukurap siya, nagawa niyang kasalanan sa ating Elohim, ay pinapatayuan ni Solomon ng kanya-kanyang mga templo ang bawat asawa niya, bawat kanilang lahi na kung anuman ang kanilang pinanampalatayahan. Ginawa ni Solomon. He supported his wives by building the temple of their idols. Diyan napuot ang ating Ama. He allowed the enemies to conquer Israel and ruin the temple he consecrated by the time na nabuo o natapos ni Solomon. Ano ang makukuha nating aral dito, mga kapatid, mga kaibigan? Sa ating kapanahon ngayon, because our Elohim never change. He is always the same. What He did, what He promised, what the covenant He started is the same. Kung babasahin natin, magmula kay Adan, magmula doon sa Genesis 1 na couple hanggang kay Adan, ini-enumerate na natin. Paulit-ulit silang nag-disobey sa tuntunin ng ating Ama. At paulit-ulit din ang curses, ang consequences na natatanggap, na nararanasan nila. So, sa ating kapanahonan ngayon, ganoon pa rin. Ganun pa rin ang utos ng Ama dahil hindi siya nagbabago. Ang 10 utos na very popular sa mga tao, even to the, lalong-lalo na in the Christian community, to the Israelites. Diba? Ang talagang ikakasama ng loob ng ating alahayam ay yung second commandments na do not, huwag kang magkakaroon ng ibang iluhim, ng ibang alahayam maliban sa akin. Do not turn your ways into the idols that man made idols or gods in Greek terminology. So ngayon, mga kapatid, ganun pa rin ang instruction ng ating Ama. Kaya kailangang pag-ingatan natin na hindi tayo makakasamba, hindi natin mabigyan ng sama ng loob ang ating alahayam just to turn our yung ating atensyon, yes, ating papansinin, ating pabantayan that our attentions and our faith belongs to the one and only Father, our Abba Yahuwah, the Creator of everything, kasama ng ating Misaya na nag-i-instruct sa atin how to make the Father happy, to give the joy of the Father. Paano natin? Hindi ang pagsunod sa Kanya at hindi natin siya papalitan ng kung ano-anong idols. Ang ating sarili nga mismo ang ating sarili mismo
ay ninanakaw pa ang atensyon sa ating Ama. No. I mean, ang ating sarili mismo ay ang nakakaagaw pa ng atensyon sa sarili natin sa ating pagsamba at pagbibigay, pagpupunyagi sa ating may likha. Bakit? In what way? Maraming pagkakataon na mas inuuna pa natin ang ating sarili na bigyan ng pansin kaysa pagbigay natin ng pansin sa ating may likha. Di ba? Don't get me wrong, mga kapatid. Hindi lang siguro ako ang nakaka-experience nito. Kayo din siguro. I don't know. But in my own experience, yes, I did the wrong way of giving the whole attention to my father. Dahil nga nasa kamunduhan pa tayo, nababaling ang ating mga pag-iisip, ang ating atensyon sa mga bagay-bagay, temporal, physical and temporal. Hindi natin namamalaya na nakakapagbigay na pala tayo ng sama ng loob ng ating Ama. Sasabihin nyo, sumasama ba talaga ang loob ng Ama? Yes, of course. What we have inside, kung ano man ang ating mga ang ating nararamdaman, yun din ang mararamdaman ng ating Ama. Because remember, brethren, friends, we are created by the image of our Creator and after His likeness. We are His reflection. Kaya kung ano man ang ating nararamdaman, ganun din, because we are the alter ego of our Creator. We created by the image of our Creator and after His likeness. Remember that. Kaya nangangailangan siya ng ating kalinga. Sasabihin siguro ninyo, uy, kapatid, hindi yan mangyayari dahil the Almighty is the all-knowing Elohim. The Almighty is the all-knowing Alhayam. And He has the everything. He owns everything. Yes. Sa Kanya lahat. Kaya nga, wala tayong maibibigay sa Kanya kundi ang ating respeto, ang ating pananampalataya at ang ating pag-ibig na ibabalik sa Kanya dahil Siya ang unang umiibig sa atin. Siya ang unang gumagawa sa atin ng kabutihan, kaya ibabalik lang natin virtues of gratitude. Yun ang kailangan ng ating Ama. Hindi nangangailangan ng ating Ama kung ano man ang ating maibibigay sa Kanya, tithes and offerings. Kaya nga sabi niya sa pamamagitan ng bibig ni Isaiah, hindi ko na kailangan yung mga burnt offerings ninyo. Hindi ko na kailangan yung mga celebration ninyo, yung new moons and whatsoever celebration. Bakit nakapagsabi ang ating Ama ng ganun? Dahil paulit-ulit na sinuway ang Kanyang sinasabi that you must obey what I say. You must carefully listen to my voice. Yun ang kailangan ng ating Ama. We must hearken. We must diligently obey His commandments, His laws, His statutes. Sasabihin ng mga Kristiyan, wala na, hindi na kailangan yan dahil tinubos na tayo ng Kanyang anak.
Tinubos na tayo ng ating Messiah, ginawa na ng Messiah. How dare you to say that? The only begotten Son of the living Creator, ginawa nga niya, pinakita niya nga sa tao paano sundin ang Ama, at sinabi pa niya, di ba ang sabi ng Ama sa mga taong nakaka-witness nung siya'y gumagawa at ginagawa niya ang cleansing ceremony or baptism in the Christian terminology. Anong sabi ng Ama? This is my beloved Son, whom I am very blessed. Listen to Him. Bakit hindi natin papakinggan? Bakit hindi natin gagawin ang sinasabi ng Messiah? Na ganun din naman, sabi niya. In John 17, in the book of John, He clearly stated what will be the people or the man can do upang mapasaya niya, upang mabigyan niya ng kasiyahan ng kanyang Creator, ang ating Heavenly Father. Obedience. This is the most requested by the Father to us as a man. Magiging masunurin lang tayo. Paulit-ulit, di ba? Ang history nagpapakita sa atin ng malinaw na picture paano ang tao mag-fall down, paano ang tao mabubulusok, paano ang tao aakyat. Mahirap bang sundin ang mga inuutos ng ating Ama? Absolutely not, because our Father knows us. Our Heavenly Father knows our capability, ability, and all of our as a being. Hindi siya magbibigay ng utos na hindi natin makakaya. Sasabihin ng iba, lalong-lalo na in the Christian community, sasabihin nila, ay hindi na, wala nang law, mabibigat, kaya nga inabulis eh. Sino bang nagsabing inabulis? Ang Messiah mismo ang nagsasabing hindi niya inabulis. Ang tao lang, man-made rules, kagaya na lang ng sinabi ng Christian community that we are not under the law but under the grace of the Almighty. Hoy, gising! Yes, the Almighty has given to the mankind the absolute pardon sa pamamagitan ng kanyang pag-aton sa ating mga kasalanan. Siya mismo ang nag-aton by giving His only begotten Son. Flesh and blood of the Messiah redeemed. Ano pa ba? Ano pa ba ang kailangang patunayan ng ating Ama sa tao upang sumunod ang tao sa kanyang mga tuntunin? Ano pa ba? The ultimate redemption, ginawa na niya through our Messiah. Pero ang tigas talaga ng bungo ng tao. Bakit? Because the adversary trying hard, the opposition trying hard to subdue the mind of the mankind. Kaya nga ang ating Messiah, sinasabihan niya sila si Peter, James, and John nung nasa Gethsemane na sila, be aware. Magpakatatag kayo
kailangan nyo ang mapagmatnyag na hindi kayo madadala sa temptation. Because alam ng Messiah that the tempter, the adversary, making his move to tempt his disciples, to tempt those people who are trying and striving to do the will of our Elohim. Kaya nga, ang mga unang disciple nagsusulat at pinapahintulot ng Ama na ating mababasa ngayon. Diba? Sinabi ng mga apostolis na magpakatatag kayo sa inyong mga pananampalataya. Daigin nyo ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. Obedience. Sumunod lang. Mahirap bang sundin ang sinasabi ng ating Elohim? Mas mahirap bang sundin ang sinasabi ng ating Messiah? Mahirap bang sundin ang sinusog ng ating mga kapatid na mga propita at mga apostolis? Di naman Tayo lang ang nagpapahirap sa ating mga sarili. Bakit? Dahil ang sariling ito, ang lupang ito na nakurap ng pag-iisip ng adversaryo ay ang palaging tinatanaw nito ang kabutihan kuno at ang temporal na pangangailangan ng temporal na vessel na ito. Kaya mga kapatid, kailangan natin magpakatatag. Kailangan nating kung tayo ay nagpapakahirap, kung tayo ay nagsisikap na makakarating o marating natin kung anuman ang mga karir natin sa buhay, anuman ang kinakarir natin sa buhay, kung anuman ang ating mga minimithi sa buhay, kung nagsisikap tayo, kung ginagawa natin ang lahat upang makakamtam natin ito as a temporal, why not hindi natin bibigyan ng pansin at pagsikapang mabuti na masunod ang kalooban ng ating alhayam, ng ating Elohim. 70 Sabbath lang di ba? Pinapahirapan pa natin ang ating sarili na sumunod nito. Hindi naman dapat, because sabi ni John, our Elohim is love. Yes. Kaya nga. Pero nami-misquote, nami-misunderstood ito ng karamihan. Dahil nga Elohim is love, Alhayam is love. Inabuso naman. Huwag naman ganun. Di ba kung aabusuhin tayo sa ating mga minamahal, sumasama ang ating kalooban? Ganun din ang ating alhayam. Ganun din ang ating Elohim. Mga kapatid, this is a real talk. A real talk. Not kung ano-ano pang mga palamuting mga pananalita ang ating mga sinasabi ngayon, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi ito mahirap na iintindihin. Hindi tayo kumukuha pa ng kung ano-ano pang mga libro na pinanggagalingan ng kung ano-anong mga form of doctrines. Hindi tayo sumusunod kung ano man ang guidelines ng homiletics, ng hermeneutics. Hindi. Simply as this, we must obey the instruction of our Creator, of our instructor, because He knows everything. He knows what is good for us.
Yun ang tatandaan natin, mga kapatid. Ang ating Ama ay hindi nagbibigay sa atin ng mahihirap na gawain. At ang ating Ama ay hindi gumagawa ng mga tuntunin na ikakapahamak natin, kundi siya'y gumagawa ng mga tuntunin upang tayo'y magtatagumpay at makapasok sa kanyang inihandang kaluwalhatian. Hallelujah. Diba? Bakit pa ba magsisegue tayo? Dahil lang ba sa pera? Dahil ba lang sa temporal na pangangailangan? Yes, given na yun, mga kapatid, mga kaibigan. Given na yun. Okay, magtatrabaho lang tayo, magsisikap tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay. But tandaan, ang gasgas ng verso ng karamihan. Seek first His kingdom, His kingship, and His righteousness, and all the things that you have need for will be given to you as well. Ano ang in-emphasize ng ating Misaya dito? Seek first His kingship, His kingdom, the kingdom of Elohim, ang paghahari. Ano ang ibig sabihin? Pagsunod sa mga tungtunin sa kingdom, sa kanyang kaharian. Ano ang mga tuntunin dito? I really believe alam na natin itong lahat. Ini-ignore lang natin dahil sa mga temporal na pangangailangan natin. Kaya hindi ako magsasawa, mga kapatid, hindi tayo magsasawang magbibigay ng paalala at encouragement sa bawat isa sa atin. Unang-una sa sarili ko, pangalawa sa inyo, mga mahal kong kapatid, at sa inyo, mga kaibigan. Kahit simple lang ang taong ito, ang kapatid na ito, gagawin ko ang nararapat na gawain upang makapagbigay man lamang ng kahit kunting pagpapaalala sa bawat isa upang marating natin ang pangako ng ating Elohim, ng ating alaya. Kaya once again, happy Sabbath sa ating lahat, mga kapatid. Sana ang mga naibigay nating mga insights, ang mga pagpapaalala natin at mga encouragement na naririnig ninyo ay magbibigay ng kahit konting liwanag sa ating dinadaanan at magbibigay ng paalala sa bawat isip, puso at diwa ng mga nagsisikap na masunod ang kalooban ng ating alaya. Be blessed. I love you all. Hallelujah.